Sa John 17:3, dalawa ba ang tinutukoy na Diyos ng Panginoong Hesukristo? John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Ayon sa paniniwala ni Eliseo Soriano, na ninaniwalang Diyos ang Panginoong Hesukristo, kaya raw sinabi ng Panginoong Hesukristo na iisang Diyos ang Ama ay dahil siya ay nagkatawang tao at siya ay nasa lupa nang kanyang sabihin ito. Nang mga oras na yun daw ay tao ang Panginoong Hesukristo, kaya niya sinabing iisa ang Diyos. Subalit ngayong nasa langit na ang Panginoong Hesukristo, paano na natin i-interpret ang talatang yan? Sa mga Trinitarian naman na Seventh-day Adventist, yung comma o quit ang ginagawa nilang pambaluktot sa talata na John 17:3. Ang ipinakikilala raw ng Panginoong Hesukristo na iisang Diyos ay ang Ama at saka siya. Kaya maski anong deny nila na ang isang Diyos ay dalawa, ay lumalabas talaga na dalawa sa kanila ang Diyos. Pero kung titingnan mo naman yung talata, hindi lang isa ang koma, kundi tatlo. Ang subject matter dun ay ang buhay na walang hanggan. Tapos mayroong koma, kukuwit. Munod naman ay makilala ka na iisang Diyos na tunay. Tama at ang iyong isinugo sa makatuwid bagay, kama, si Hesukristo. Bali, dalawang magkahiwalay na phrases ang nagpapaliwanag kung ano ang buhay na walang hanggan. Ang unang phrase ay ang makilala ang Ama na iisang Diyos na tunay. Ang ikalawang phrase naman ay ang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Nabaluktot kasi ng Seventh-day Adventist ang talata. Ginagawa nilang ikaw ang iisang Diyos at si Hesukristo. Samantalang ang subject ay buhay na walang hanggan. At ang predicate naman ay ang iisang Diyos at ang sinugo. Hindi naman ang subject ay iisang Diyos at ang predicate ay ikaw at ako. Ganun din sa 1 John 5:20. Ang nagpakilala ay ang anak. Ang ipinakilala ay ang Ama. Mali rin nila yun. Sinasabi nilang pinakilala ng anak ang kanyang sarili na true God at eternal life. John 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kung minsan kaya ako, sinusuri ko talaga kasi sinasabi nila bakit daw kami naniniwalang tao ang Panginoong Hesukristo at hindi Diyos. Search ko yung Greek text o Hebrew text analysis. By column kasi yun at maliwanag, di kagaya sa lexicon. Nahihirapan ako sa lexicon. Kasi minsan iba yung pagkakatranslate sa English version kahit na sa King James. Lalo na sa Tagalog version. Halimbawa sa Jude 1, pinapaliwanag dun yung isang Diyos. Halimbawa sa Jude 1:4, pag binasa mo parang si Jesus yung only God. Pero sa Jude 1:25 ay maliwanag naman ang pagkakalatag. Kasi tayo dapat malito kung sino yung God at saka kung sino yung mediator. Katulad din yan ng mga verse na 2 Peter 1:1. Nilinaw ni Peter yan sa 2 Peter 1:2. Sa pakalinaw sa 1 Timothy 2:5, taong tagapamagitan sa tao at sa Diyos si Jesus. Kahit sa Titus 2:1-3, ang dakilang Diyos ay ang Ama at si Jesus ay prinsipe at tagapagligtas. Hindi God si Jesus, Prince and Savior siya sa Acts 5:31. Ang ating Diyos ay title ng pinakamataas sa lahat. Iisa ang Diyos mula Old hanggang New Testament. Diyos kasi ay pure spirit, hindi human and spirit. Nilalarawan lang ni Jesus ang amang Diyos.